Yes, sir. Okay. Buong Pilipinas po, ang 7 big GFIs po ay 30,000 mahigit sa buong Pilipinas. Alone Land Bank po, LBPEA, ako rank and file, 10,400 po, buong Pilipinas. Okay. Kapag po ganyan ang ating panuntunan, sasabihin nila napakataas na ng pasahod namin. Totoo po. Basic salary mataas po. Opo. Pero tinanggalan naman po kami ng benepisyo. So in short, parang binigyan kita ng cake, pero tinanggal mo naman sa akin yung kanin at ulam ko. Can I survive with a cake? 'Di ba? Napakahirap naman po nun. At saka po, yung aming mga empleyado, hindi katulad ng private. 8 to 5, goodbye. Sa amin po, hindi. Napakarami po naming kawani ang laging nasa OTT. Thank you. Ang protection po namin sa batas lang right now is yung sa EO 150 dapat. Kung talaga ipapatupad, yun po yung CPCS 2. October po. Yun po yung nakalagay po sa aming mga plan of activities. Maliligaw ulit. Ulit. Opo. Ang request po namin, if ever, is we're drafting a resolution right now and we're having sponsors from the Senate and the minority na if ever po, baka pwede kaming exempt. Exemption po sa EO 150. Kasi po, kahit naka-exempt naman kami doon, hindi naman po kami tumitigil na magbigay po ng serbisyo at ang amin pong kaukulang po na remittance sa ating national government. Para lang po mapahalagan. Kasi even yung mga board of directors po namin, wala po silang power, wala po silang kamay. Wala silang magawa para tulungan kami. Ang kaya lang po nilang gawin sa amin ay pakinggan kami. Kasi po kahit po sila, their hands are tied to decide on this kasi wala po silang powers right now. Simula po nung pinatupad yung GCG, yung EO 150 po, wala po silang karapatan na power, authority para po desisyonan ang aming pasahod. So kahit po sila, hindi sa prenoproteksyonan namin, ang amin pong ahensya po talaga ay talaga pong kami pong mga taga-union. Napakaganda po ng aming samahan right now na kung pwede lang ba, di pinatupad na namin siya. Kasi amin po yung pondo eh. Hindi po kami tumukuha ng pondo sa DBM. Apo. Kasi po wala pong CBA ang mga public sector. At isa pa po, nire-request po namin yon na ibalik ang aming collective bargaining power. Actually, yun po yung problema namin. Doon po nag-ugat. Sa last administration po, sorry to say. Kasi po, simula pa po sa past administration, nung napatupad po yung GCG under the term po of former President Digong, kami po ay naglalabi na at wala pa rin pong naggagalaw on that. Ang sinasabi pong difference right now, kay President po, PBBM po, at least nakakarating naman po sa kanya yung aming mga sulat. Okay? Umaandar naman po. Ang problema lang po sa dati, hindi po talaga nakakarating. Kasi po talagang hindi na. Doon lang naka-stop. That's why, ang request po namin right now, that's why we requested this, is nananawagan po kami. Kasi alam naman po namin, si Pangulong Bongbong Marcos po ay nalagang pinapahalagahan niya ang mga empleyado po. So, we are really asking the help po. Kaya ito po ay panawagan. Hindi po kami nagagalit or nang mang-aaway or katulad po ng ibang mga gusto na nananawagan. Kami po ay humihingi po ng rekonsiderasyon. Kasi po, kami na lang po yung pwedeng mag-uplift ng moral ng mga empleyado para wag silang tumigil sa pagsiservisyo. Ma'am, follow up lang po, ma'am. Para malinaw lang po, ano po yung wish list nyo
sa CPS2 na gusto niyong mangyari po? Isa lang po. Ang ginapangarap lang po ng mga empleyado ng GFI sa GOCCs, mapatupad at mapa-aproban na ang CPCS2 ma-implement agad at kasama po ang mga nawala naming benepisyo dahil hindi po kami tumitigil sa pagsiservisyo sa publiko. Ma'am, pakiulit po yung mga benepisyo na nawala po sa inyo. Rice subsidy po, HMO allowance, Provident Fund po, Children's allowance, Teller's allowance, housing allowance, grocery allowance, anniversary, tsaka anniversary. Ma'am, kung susumahin natin yung Kung sumahin po, 100,000 po sa amin kada isang empleyado sa isang taon. Just to add lang din po. Ito pong prayer ng hanay po namin na gustong maibalik yung mga nawalang mga benepisyo po. Hindi ito isang pangarap lamang, wish na dapat maibalik. Ito po ay mayroon pong mga legal basis po. Kasi sa paningin po namin, yung pagtanggal po ng mga benepisyong iyon ay nagiging illegal po siya. Kasi mayroong mga Supreme Court ruling na po tayo na kung natatanggap na po ng mahabang panahon, nagiging benepisyo na po yun ng tao. So kaya yung request po namin na maibalik is siya, nakabatay po siya sa legalidad po. Hello po, good morning. I'm Salve Requerme from Ronda Balita, Pilipinas. Itatanong ko lang po kay attorney, sa ano po kayang kadahilanan na bakit po hindi nila maibigay yung dati yung mga benepisyo na before naman nabibigay naman po sa inyo? Ano po yung pinakamalalim na kadahilanan na bakit magpo 4 years na, 3 years na po ata, hindi po nila maibibigay? Ano po kaya ang malalim na kadahilanan? Maraming salamat po. Or dadagdag ko na lang. The same question actually to eh. So do you believe, Attorney Sansu, that there was lack of transparency in how salaries and positions were reclassified? Isa kaya yan sa kadahilan? Yes po. As to the kadahilanan, yun din po yung tanong namin. Ano pong dahilan kaya ng GCG? Since nag-stop na po yung mga sila na po nag-refuse to appear before us sa aming mga dialogues, hindi rin po namin alam kung anong kadahilanan nila na tinigil nila yung mga benefits. CPCS 1 was supposed to rationalize and standardize compensation for all government employees. And yet, luging-lugi pa rin po mga government employees. As to kadahilanan, hindi rin po namin alam kung ano po yun ang naging batayan ng GCG na para po itigil ang mga benefits. Posible po, alam ko po, nabalitaan nyo po before, nung na-create po ang GCG, may mga nagmamalabis po talaga ng mga ahensya ng gobyerno na sobra-sobra naman po talaga kanilang allowances. Pero naman po, para sa amin naman po, ang karapatan naman po namin yon. Tandaan po natin, meron po tayong, actually po, meron po sana kami gagawing legal action. Pwede po kami mag-file ng petition for mandamus. Ano po ba yung petition for mandamus? Mandamus is an extraordinary writ wherein it may compel a person, corporation, or any board, officer, or person to to carry out a legally required action if it fails or refuses to do so. Of course po, ito po dapat sa ministerial duty, hindi po ito discretionary duty. Let's go back to EO 150. Basahin ko lang po, nasa EO 150, Section 9. Ano po nakalagay sa Section 9? Periodic review of the CPCS. Ang nakalagay po sa EO 150, the GCG and Bank shall review the CPCS 3 years after its effectivity and every 3 years thereafter. That's a ministerial duty. Kung sinabi po dito that the GCG and Bank may determine whether or not it shall review, that's discretionary. Hindi po namin, wala po kaming legal action on that. However po, nakalagay the GCG shall review the CPCS every 3 years. Ano pong purpose ng review? Aalamin po dapat nila kung angkop pa ba yung CPCS 1 sa mga government employees. CPCS 2 is supposed to cure the birth pains of CPCS 1. Alam niyo po, after mailabas ang CPCS 1, madaming masayang officers, pero marami rin po dissatisfied ng mga rank and file employees. Ngayon po, honestly po, admittedly, hindi po namin alam kung ano pong laman ng CPCS 2. Wala po sa amin nakakasilip or alam kung ano yung mga basic rates ng mga JG, mga pay grade, hindi po namin alam. Pero po, it's inevitable. Ilalabas pa rin po dapat yun ng GCG. Ngayon po, every 3 years nakalagay. So that's supposed to be October 5, 2024. Ano na pong petsa ngayon?
So, hindi pa po sa amin pinapakita yung actual review po nila. Ano ba conclusion nila? Sapat na ba ang CPCS1 or kulang pa ba ang CPCS1? Kailangan pa rin po namin malaman kung nilang recommendation kay BBM. O, ito na ba, dapat ba itong rates na to ay emerge? Dapat ba ito? Syempre po, inaalam din po nila kung ano po yung mga ginagawa namin trabaho. Tandaan po natin, before po, peaceful po sa Pilipinas, mas madali po ang mga transactions. Basic needs lang po ang binibigay. Ngayon po, hindi na po basic needs po ang binibigay. Sa amin lang po sa PhilHealth, dati po, inpatient lang. Okay na. Ngayon po, meron po kayong mga outpatient, may yakap, may konsulta. Ngayon pong benepisyong binibigay ang PhilHealth. Pero, ang sahod, hindi po sumusunod. Ano man pong programa ng PhilHealth, kailangan pa rin po ng mga tao magpe-perform. Kailangan pa rin po ng mga tao magkatrabaho. Pag pumasok po kayo sa PhilHealth office, hindi po kayo papalapsin hanggat hindi po kayo na-entertain. So ngayon po, digitalization, automation, nag-i-innovate din naman po ang mga government agencies. Again, sino po ba nagpe-perform nun? Mga government employees pa rin naman po. So supposed to be, ang panawagan namin po is for CPCS2 to be approved immediately. Yun lang po. Thank you po. Okay, any other question? Yun nga, follow-up lang, Attorney Sansu, kasi may letter kayo, Miss Nanette, sa ating Pangulo dated June 18, 2025. Nandyan ba, nakalagay po ba, naka-indicate ano yung mga talagang gusto nyong ihilingin o parang konsiderasyon nga ma-appeal at mapa-implementa na? At humihingi ba kayo ng audience sa kanya? Actually po, opo, anong year pa ba? Matagal na. Even sa GCG po. Sa totoo lang po, si GCG po, they gave me their Viber number, group chat po. So sa ako naman po, naniniwala naman po na doon sila makikipagkomunikasyon sa akin. Pero hanggang ngayon po, parang natigil na siya since last year na wala silang binibigay na update. So ang mga hiningi po namin, yun lang. Sabi nga po ni Sir Louie, yung hinihingi po namin ay hindi nga lang tama siya. Hindi siya wish. Ito po ay tinatanggap na namin at tinatamasa na namin. Hindi pa po pinapanganak, ni hindi pa hinuhulma ang GCG. Kami po ay mayroon ng bigas at pinagtatrabahuhan po namin yun. Okay, we will take a break, a pause, kasi alis na. Okay. Hello. This is Noel from DWBL Radio. Do you have a ballpark figure po, Attorney and Vice President, so that the approving party may know kung ano po yung na-slash, and then how much do you have a ballpark figure para yung approving party, they may know kung magkano yung ipopondo po sa inyo? Salamat po. On the ballpark figure po, I don't think so na meron po kaming pwedeng ibigay, sir. Kasi po, ito po ay meron ng pondo eh. So dati na po namin tinatanggap at kada ahensya po, iba-iba po. Depende po sa kakayahan po sa savings po ng bawat ahensya ang binibigay sa amin. So we cannot just give a ballpark figure. Sample po, ang bigas po. Ang budget po ng bigas, usually sa amin po sa Land Bank, bigas po talaga binibigay. So sa ibang ahensya naman po, inform po ng cash. So meron po talagang diferensya. May differences po so wala po kaming, ang binigay ko lang po kanina, is a totality for Land Bank alone po is 100,000 and plus per empleyado po para sa isang taon. Pero kung sasabihin po natin tungkol to sa pondo, I think wala po tayong pag-uusapan na pondo. Dahil lahat po ng aming ahensya ay kumikita po. Kami po ay nagtatrabaho at ang aming income po binibigay po sa national government. Hindi po kami humihingi ng pondo at approval ng ating Pangulo para pondohan po itong hinihingi namin. Yun lang po yung maliwanag dito. Ang hinihingi po namin ay ang kaliyang kaukulang pag-approva lang po para ma-implement na po agad ang CPCS2. But when it comes to funding, all of our agencies can fund these benefits kasi tinatanggap na po namin, tinatamasa. Ang nakakalungkot lang po, just imagine po sa Land Bank, 60 pesos po na children's allowance, kasama pa po na suspinde. Paano yung mga bagong empleyado na ngayon pala magkakaanak at nagkaanak, na iniisip niya, maganda sa Land Bank, maganda sa agency na pag-ibig, kay SSS, kay GSS, kay DBP, maganda kasi may children's allowance. Ngayon po kahit 60 pesos kahit isa kada isang anak na wala pa.
Yung loyalty benefit namin, kaya ka tumatagal, nagsiservisyo, kahit na walang bayad yung sobra mong oras sa pagtatrabaho, okay lang. Kasi pag retire po namin, GSIS ang aming pensyon, may loyalty pa rin po kami. Pero pati po yung tinanggal. Yung loyalty bond, yung loyalty ano po namin, allowance, imagine niyo po. Ako po, since 2018, ang nawala po ay 2,800 for the loyalty. I am 35 years in service po right now. Ako po ay pay grade 8 sa remittance po ang trabaho ko. Kahit nasa union po, kami pong lahat, ay meron po kaming kanya-kanya pong trabaho. Hindi po kami katulad ng mga private na union leaders. Pag sinabi pong presidente, vice-presidente, pwede kang hindi magtrabaho. Okay? Kami po hindi. Sa remittance po ako, sa actual lahat po kami, sa loans, sa lahat po. Nagtatrabaho po ang lahat po ng presidente at officers po ng Union simula po sa LBPA hanggang sa dulo po ng PDCEO. Lahat po kami ay nagtatrabaho pa din. Attorney, Okay, we have to pause for a break. Yung next batch naman para sila nun po ang pwedeng makausap nyo. siya na lang sana, ma'am, ang Attorney Phil, Si Attorney Sansu sa PhilHealth. sabi ni Boss Louie na sa Supreme Court, Non-diminution of benefits po yun. kasama kayo doon. Para saan yun? Sa private o panglahatan Sa kasama lahat kayo naman doon? po ng manggagawa po yun, sir. Hingin ko na lang yung GR number. Ah. Kumbaga ang ini-emphasize lang po namin, hindi po siya isang request lamang para i-grant sa amin. Isa siyang karapatan na tinanggal sa mga empleyado po ng GOCC at GFIs po.